Mga kapuso, maaaring umabot sa 22 piso kada litro ang taas presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ayon po yan sa mga oil industry source. At sa gitna po ng pagsirit ng presyo ng langis, binabantayan din ang posibleng pagmahal ng serbisyong medikal. Ating saksihan. Karaniwang bumper-to-bumper tuwing umaga ang southbound lane ng EDSA mula Kamuning hanggang Cubao. Pero kanina, tuloy-tuloy ang usad. Bahagyaring maluwag ang trapiko sa iba pang lugar sa Metro Manila kahit pa Biyernes. Tingin ng ilang commuter, epekto ito ng pagpapatupad ng 4-day workweek sa ilang LGU at mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan bilang pagtitipid bunsod ng malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero wala pa raw datos ang MMDA para masabing kumonti nga ang bilang ng mga sasakyan sa mga lansangan sa Metro Manila dahil diyan. Kitang-kita talaga na umonti yung daloy ng trapiko. Kasi po, lalo na po sa 4 days, tapos siguro yung mga tao po, natuto na rin po dahil sa pagtaas ng gasolina. Umiwas din po sila sa gastos. Todo nga ang paghihigpit sa sinturon ng marami at mukhang kailangan pang mas higpitan. Lalo't ayon sa industry sources, 15 to 20 pesos kada litro ang posibleng maging dagdag sa presyo ng diesel. 13 to 15 pesos naman sa gasolina. Batay raw yan sa 4-day average ng mean of Platts Singapore. Pero mas mataas ang estimate ng ibang industry source, 19 to 22 pesos kada litro sa diesel, 13 to 16 pesos naman sa gasolina. Hindi na tuloy malaman ng mga tsuper kung saan huhugot ng panggas. Mag-antay lang ako desisyon sa operator kung bawiin yung jeep. Wala na kami magawa, wala naman kaming bounder eh. Sa Batanes, sumipa na sa 112 pesos and 50 centavos per liter ang presyo ng diesel. Nang bombahin noong Miyerkules ang ilang barko na may kargang langis habang tumatawid sa Strait of Hormuz, sumipa ang bentahan ng langis sa global market. Bago magsara ang bentahan kahapon, tumaas ng $12 ang kada bariles ng diesel. Sumipa rin daw sa $30 per barrel ang premium o insurance, transportation at profit margin ng oil importer. Si Pangulong Bongbong Marcos pinatawag sa Malacanang ang mga executive ng oil companies para matiyak ang supply ng langis. Kaya umaasa ang mga tsuper sa 5,000 pisong ayuda ng gobyerno. Sa loob ng 3 araw simula sa darating na Martes, March 17, target mabigyan ang nasa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Sisimulan lang sa Metro Manila, tapos then we move out of Metro Manila. Yung mga cities at yung mga areas na napakaraming tricycle drivers, lahat yan matutulungan. 39 payout centers ang tutukuyin ng DSWD. Sa Quezon City at Maynila, halimbawa dahil may 6 councilor districts, may 6 na payout centers din bawat isa na target mamahagi ng 1,000 na benepisyaryo kada araw. Driver's license lang. Hindi na kami muna hihingi ng PhilSys o kung anumang ID yan. Driver's license. Siguraduhin yung valid, ibig sabihin hindi expired. Siguraduhin niyo yung pangalan doon ay ang nag-a-appear na pangalan doon sa talaan ng local government unit. Pagdating naman sa ibang mga nasa sektor ng transportasyon tulad ng jeep, bus, taxi, TNVS, motorcycle taxi at delivery rider, hindi na lokal na pamahalaan, kundi Transportation Department na ang magiging katuwang ng DSWD dahil sa kanila manggagaling ang listahan. 30 billion pesos ang paunang pondo mula sa DSWD na agaran ng magagamit para sa mga lubhang apektado na at maaring maapektuhan pa kung magtuloy-tuloy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pagtitiyak ng DSWD, mapupunta sa mga dapat makatanggap nito ang pondo at mahigpit daw nilang babantayan ang probisyong kontra sa pag-epal ng mga politiko sa pamamahagi nito. Pero hindi lang sa transportasyon at pagkain, mararamdaman ang pagmahal ng langis. Ayon sa ekonomistang si Profesor Emmanuel Leco, magdudulot din ito ng medical inflation o pagmahal ng serbisyong medikal. Krudo kasi ang raw material ng maraming medical equipment at supply tulad ng hiringgilya, surgical equipment, oxygen mask, kahit na gloves. At dahil magmamahal ang transportasyon, tataas din ang logistics cost ng mga ito na karamihan ay imported. Hindi malayo na magkakaroon din ng direct impact agad-agaran. Although meron silang mga long-term supply agreement, nagkakaroon din sila ng hedging. I-anticipate na rin nila na magtataas ng presyo ito. So, unti-untiin na rin nila. Ang Department of Health, binabantayan na raw ang posibleng pagmahal ng serbisyong medikal at gamot sakaling magkaproblema sa supply chain. Kasi tumataas ang presyo ng lahat dahil nga sa nangyayaring gera. Kailangan mag-catch up si PhilHealth. Yan ang pinapatutukan ng Pangulo.
Pero ngayon pa lang ramdam na ni Lola Rosalina ang mahal na bayarin sa ospital. Kaya hindi raw nila alam saan kukuha ng pambayad para sa apong 3 araw nang nakakonfine. Meron naman po yatang SWA. Kahit konti mabawasan. Pero po kahit po naman mabawasan po yung pambayad, wala rin po. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, sinigawan, minura at sinaktan pa ang isang jeepney driver ng 2 sakay ng tricycle na nakaalitan niya sa Pasig. Ang ugat umano ng galit ng mga sakay ng tricycle, nausukan daw sila ng tambutso ng jeep. Nagbabalik ang saksing si Jamie Santos. Sa video na ibinigay sa GMA Integrated News, makikitang binabagtas ng pampasaherong jeep ang bahagi ng Bagong Ilog, Pasig, bandang 1:00 ng hapon nitong Huwebes. Nasa leftmost lane ang jeep at umiwas sa isang puting sasakyan. Pero ilang sandali lang, biglang lumitaw mula sa kanan ng isang tricycle. Maya-maya pa, bigla itong promeno. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho ang jeepney driver. Pero makikita sa video na pilit siyang hinaharangan ng tricycle at tila ayaw siyang palusutin. Hanggang sa muli na namang biglang promeno ang tricycle driver. Dahilan para bahagyang magpang-abot ang kanilang mga sasakyan. Sa puntong ito, makikitang nagagalit na ang tricycle driver. Sumisigaw at nagmumura habang papalapit sa jeep. Maharang ka kasi. Nakaharang ka? Walang preno! Ano mo yan? Wala ka preno? Ba't hinaharang mo? Ba't hinaharang? Anong hinaharang? Ikaw, paano ka nakabidyo ka? Nakabidyo ka, boss. Nakabidyo ako. Wala makilang. Bayaran mo yan. Nakabidyo ka. Hindi nagtagal, bumaba ang tricycle driver at diretsong sinapak ang jeepney driver. Maging ang babaeng sakay ng tricycle, nakisali na rin sa pananakit. Ayun, Nalakit! Sakay ako, binabangga mo? bakit ba? Ano ba problema nyo? Ikaw ang problema! Ano may problema? Nagpa-plaster ako kanina. Lakat ako eh. Kanina pa siya eh. Irason yun, ha? Irason yun! Huwag kayo nananakita. Didimanda ako kayo ha. Ayon sa jeepney driver, posibleng nagalit ang tricycle driver dahil inakala nitong hindi siya pinadaan nang umiwas siya sa puting sasakyan. Susunod na po siya sa kotse, pasok na po yun, naka-plaster na po ako para pumasok. Ngayon po, ang nangyari sa sistema, na ano po siya, hindi po siya napagbigyan, kaya nagagalit po siya. Minura po niya ako. Nagtungo ang jeepney driver sa barangay Bagong Ilog para magpa-blatter. Inireport na rin niya ang insidente sa Land Transportation Office Pasig at sa Pasig City Tricycle Operation Regulatory Office. Nagreklamo na rin siya sa Pasig City Vehicle Traffic Investigation Unit. Gusto ko pong maputol yon na mabigyan po ito ng aral sa kanya para hindi na po maulit maano sa iba. Pinatawag na ng Pasig City Tricycle Operation Regulatory Office ang 2 sakay ng tricycle. Mag-asawa umano ang 2. Ang babae raw ang nakarehistrong driver ng tricycle na sangkot sa viral video. Paliwanag ng babae, kaya sila nagalit sa jeepney driver dahil nausukan sila ng tambutso ng jeep nito. May mga nakita ring ibang paglabag ang opisina sa mag-asawa. Napag-alaman din po natin dito na yung lisensya niya po ay invalid dahil non-pro yung lisensya niya. Isa pa po, yung tricycle na dinadala niya ay hindi nakarehistro. Sa ngayon, naka-impound na ang tricycle sa tanggapan ng Tricycle Operation Regulatory Office. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Gamit ang baseball bat, hinataw sa ulo at batok ng isang lalaki ang 2 aso sa Tondo, Maynila. Namatay ang isa sa mga aso. Saksi, si Jomar Apresto. Nakahiga ang asong yan sa eskinita sa Barangay 103 sa Tondo, Maynila noong Miyerkules. Maya-maya, dumaan ang isang lalaki nakasuot ng itim na hoodie at may hawak na baseball bat. Hindi gaanong hagip sa CCTV pero ang lalaki hinampas ang isa pang aso na si White. Pagkatapos, hinampas naman niya sa batok ang nakahigang aso na si Bruno. Nangisay si Bruno pero nakatakbo pa ito papasok sa bahay. Pero ang asong si White agad na namatay. Napahagulgul na lang ang 11 anyos na babae nang makitang patay na ang kanilang aso. Ayon sa nanay ng bata, na trauma ang anak sa nangyari lalo't 7 taon na nilang alaga si White na buntis din daw. Nagkataon din daw na nasa outing ang pamilya nila na maganap ang insidente. Yung anak ko po, PWD po yun, mute and deaf. Kapag di namin pinapalabas yung anak ko, yun lang kalaro niya po. Sabi po sa amin,
Iba yung kaso sa kanya, pa-psychiatrist namin kung anong level ba yung natamo niyang trauma. Sanay ng araw ang mga kapitbahay na makitang pag-alagala ang mga aso na parehong community dogs. Ang humataw sa mga aso, ang matadero raw nilang kapitbahay. Ang motibo raw sa krimen ay ang pagdumi at pag-ihi ng iba't ibang alagang hayop sa harapan ng bahay ng lalaki. Pwede man pag-usapan po yun, di ba? Hindi naman po talagang bigla na lang niya hahatawin yung dalawang aso. Kaya po yan lumalabas kasi tinatawag po yan ng mga kapitbahay namin para, Bruno, kain, White, kain na kayo. Kustisya ang panawagan nila. Kailangan po namin ng tulong nyo dahil may pera po yung kalaban namin. At hindi namin alam kung hanggang saan kami aarok na ipaglaban yung kaso. Ang gusto ko lang po, hustisya. Nakapag-blotter na sa barangay ang pamilya laban sa lalaki. Hindi naman natin po pwedeng hatawin na basta-basta. Oo, may buhay din naman yan. Nasampahan na rin ng lalaki ng kaukulang reklamo sa pulisya at sa Philippine Animal Welfare Society. Kinondena ng Home for Abuse and Stray Animals o HASA ang nangyari at sinabing tutulong sila sa kaso. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng lalaki. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Muling sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ngayong Biyernes ng palitan sa mahigit 59 pesos and 73 centavos kada dolyar. Pinakamababang level po yan ng piso sa kasaysayan. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 59 pesos and 50 centavos na palitan nito lang Lunes, March 9. Arestado sa Albay ang isang babaeng nagpapanggap umunong dentista at nag-aalok ng dental service sa social media. Ating saksihan. Hindi na nakapalag ang 21 anyos na babaeng yan habang pinoposasan sa Kamalig Albay. Ang babae, nagpapanggap umano na isang dentista. Sa isang video, kita pa ang suspect na nagsasagawa ng dental procedure sa isang kliyente na undercover pala. Ayon sa mga otoridad, isinagawa nila ang entrapment operation matapos makita ang social media post ng suspect na nag-aalok ng dental services. Accordingly, marami na siyang nakabitan and ang parang mga customer niya nga is yung parang mga minor na parang gusto lang magkaroon ng palamuti na braces. Na-recover ng pulisya ang isang cellphone, marked money at ang mga ginagamit ng suspect sa dental procedures gaya ng nipper, UV light at iba pang dental tools. Ang Philippine Dental Association kinumpirmang hindi lisensyadong dentista ang suspect na wala pang pahayag. Naharap siya sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Payo ng PDA sa publiko, tiyaking lisensyado ang dental practitioner bago magpagawa ng anumang dental procedure. Ito isang protection din sa mga pasyente. Kasi ito ay napakadelikado kung hindi ka sa professional magpapagawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.